Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM, at sa episode na to, ang top 10 cars of 2023. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Happy New Year sa inyo mga katandem ha! Ito ang ating first episode of 2024. Pero baka nagtataka kayo, wala si Elaine dito ngayon kasi anytime manganganak na siya. Actually, pag pinalabas nga itong video na to, baka nga nanganak na siya. Abangan nyo na lang sa Facebook. So magpo-post na lang kami ng picture doon pagka nanganak na siya. Ang top 10 cars ngayon, bali, ito yung lahat ng mga sasakyan na sinubukan lang namin ha. Kaya kung hindi namin nasubukan ngayong taon na to, yung kotse na hinahanap nyo, automatic, wala na yun sa listahan. At wala rin tayong classification o basta kung alin lang yung tumatak sa amin, edi yun yung top 10. Wala ring particular order tong pagkakasunod-sunod ha, basta eto na yun. Pasalamat muna tayo sa sponsor ng video natin ngayon, ang Ceramax Philippines. Kung naghahanap kayo ng quality na nano ceramic films na affordable din, i-check nyo na lang sa Facebook, Ceramax Philippines. Unang-una sa listahan, ang Peugeot 5008. Bakit? Kasi unang-una yung itsura niya, gustong-gusto ko talaga eh. Iba yung dating niya pag dumating ka sa pupuntahan mo. Talagang lahat nagpupuntahan. Tsaka syempre, anong dala mong kotse? Peugeot. Di ba? 7-seater din to, 1.5 liter turbo, na lahat na ng hinahanap ko nandun eh. So yun, una sa listahan. Pangalawa sa listahan, ito yung Kia EV6. Gandang-ganda rin talaga ako sa itsura nito. May kataasan din siya, tapos electric vehicle na yung range niya mahigit 400 kilometers kung hindi ako nagkakamali. So sobra-sobra na yun sa daily na gamit ko, tapos wala ka pang usok. Ang performance din, siguradong hindi ka mabibitin. Pero tahimik pa rin kahit humahataw ka, o diba? Wow na wow! Pangatlo sa listahan, ang Honda HR-V Turbo. Bakit? Siyempre, gwapo pa rin. At saka, ang gusto ko kasi dito, no, kung gusto mo ng pang daily driver, malaki yung lalagyan sa likod, kung 4 lang naman kayong sasakay, sobrang luwag na para sa inyo nito. Isa pa dito, no, napaka-komportable at saka kung gusto mo ng tulin, meron talaga siyang tulin kasi turbocharged. Pang-apat sa listahan, ang GAC Mpao. Kasi kung gusto mo ng sporty sedan na matulin din at magandang i-corner, tamang-tama to. At ang kinaganda pa, yung presyo, sulit na sulit. Ito naman, ang Nissan Almera. Bakit? Kasi matulin din, pero ang makina nito, 1 liter turbocharged lang. Ibig sabihin nito, kung ang pagdadrive mo mahinahon, matipid ka sa gasolina. Pero pag ihahataw mo, aba, grabe, natuwa rin kami dito. O nga pala, itong mga sinasabi namin kotse, mga na-review na namin to, na-feature namin. Kaya kung gusto nyong makita yung complete video nila, hanapin nyo na lang sa YouTube. Kunwari itong Almera, Almera RIT. Enter, yun na yun. Pang-anim sa listahan, ang GAC M-Zoom. Bakit ko nagustuhan? Kasi napakatulin talaga nito. Kung naghahanap ka ng matulin na sasakyan na medyo mataas para pag bumaha, talagang medyo safe ka naman kaysa sa sedan, eto, isa sa mga choices nyo, ang M-Zoom. Pang-pito sa listahan, ang Nissan Z. Nako, ginamit namin to sa racetrack. Panoorin nyo na lang yung video namin. Sobrang nag-enjoy ako dito kasama ng GTR, 370Z. Sobrang tutulin nila, pero ito talaga yung tumatak sa puso ko kasi para lang siyang ballerina sa corners na talaga nang parang sumasayaw-sayaw lang. Ang galing! Pangwalo, ang Hyundai Custin. Kung sanay ka naman sa mga MPVs ngayon, no, kagaya ng Stargazer, etong Custin kasi no, mas maluwag, mas komportable, mas tahimik. At naka-turbo rin, kaya meron na rin siyang performance. So kung gusto mo lang ng medyo a cut above sa mga usual MPVs, eto, maganda to, Custin. Number 9, ang Mitsubishi Triton. Dadating na to sa Pilipinas ngayong 2024, pero nasubukan na kasi namin to sa Japan at ang masasabi ko lang, wow na wow talaga.
As in, pick up to, pero dinrive namin, akala mo rally car ang performance. Pang-10 naman sa listahan, pero hindi ito yung last kasi meron kaming hindi na-try na isasama ko na bonus number 11. Number 10, ang Photon Traveler. Bakit naman? Kasi 1.7 million lang, naka 16-seater na van ka na. Ubod ng laki, bubble top, automatic transmission. Ano pa ba hahanapin mo kung kailangan mo ng malaking sasakyan? Eto na talaga yon, ang Traveler X automatic transmission. At ito na nga ang number 11 sa listahan, ang bonus natin, ang BMW XM. Bakit? Kasi sobrang gwapo sa labas. Pero ang nag-enjoy kasi talaga ako dito nung sumakay ako sa loob. Lahat ng gilid-gilid hinahawakan ko. Lahat, pati yung mga A-pillar, yung bubong. May mga texture kasi siya na napaka-social. At alam mo yun, yung pag nandun ka, para bang ang feel mo napakayaman mo. Kayo mga katandem, ano ba yung mga nagustuhan yung ni-review namin ngayong taon? I-comment nyo naman sa baba at kung meron kayong mga sasakyan na gusto ring ipa-video sa amin, ipa-review sa amin, i-comment nyo na rin sa baba para pag nabasa namin, meron na rin kaming idea kung ano yung gusto nyong panoorin. Ayan na ang ating 2023 Top Cars. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.